Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagdahat sa landas ng kabanalan. Sa mga may finally, ako ngayon malaya na. Ako ngayon mayaman na. Ako ngayon ay magaling na. Finally. Sabay-sabay. Yes. Finally. Minsan pa, anong kagalakan ang aking nadarama. Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niyang pinapala. Sa mga may finally, ako ngayon may bagong buhay. Sumigaw ang pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Lumunan ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay. Yes. Finally. Ang buhay ko ngayon ay siksik-ling. Sabihin mo sa'yo na kung may pagsubok man, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagdahat sa landas ng kabanalan. Sa mga may finally, ako ngayon malaya na. Sumigaw ang mayaman. Lumundag ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally. Sabay-sabay. Yes. Finally. Ako ngayon ay bagong buhay. Minsan man sumigaw ang mga pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Lundag ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay. Yes. Finally. And finally. Sabay-sabay. Yes. Finally. Sabay-sabay. Yes. Finally. Purihin ang Panginoon. Okay. Lagay ang ulo nyo sa kamay nyo. Finally, God demonstrates His goodness through signs, wonders, and miracles. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa magitan ng mga tanda, himala at kababalaghan sa mga taong sa kanya ay nagtitiwala. Sabi ng Panginoon, sa lahat na sa akin ay nananalig at nagtitiwala. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bakit nga ba tayo balik ng balik sa dakong ito? Kasi lahat na hinihingi natin, di man tayo nagbabagong buhay pa, binibigay na ng Diyos. Amen? Di lalo na, kung tayo ay talaga magbagong buhay. Ito po ang gagawin ng Diyos sa inyo. It's found in Luke chapter 11, verses 11 to 13. It says, which of your fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children,
how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Kapatid, huwag lang kagalingan ang hingin nyo ngayon. Huwag lang hanap buhay ang hingin nyo ngayon. Huwag lang bahay at lupa ang hingin nyo ngayon. God has a good and perfect gift available to us. May mas mahalagang regalo ang Diyos sa atin. Ang Kanyang Espiritu. The Holy Spirit. God's best gift. Without the Holy Spirit guiding me, I can say nothing on this stage. Without the Holy Spirit blessing every word I say, no one of you will believe. But I tell you as you listen to this message, God has touched you. Inabot ka ng Diyos. Pinaghimalaan ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. And so I want all of you tonight to bring home this special gift. Ang Espiritu Santo. The third person in the Trinity. Without the Spirit of Christ, you will never understand the gospel of Christ. Without the Spirit of Christ, you will never appreciate the goodness of God. Kung wala sa atin ang Espiritu Santo, di natin ma-appreciate, mapapahalagahan ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin. But with the Holy Spirit in us, ito ang magbabago ng takbo ng buhay ninyo. This is the ultimate gift from God. And this is the sign of your eternal life. Ito ang tanda ng Diyos sa buhay na walang hanggan na bigay sa atin lahat, na sa Kanya ay nanalig at nanampalataya. And so, let's ask this from Him. Let's sing, "Come, Holy Spirit, fill the hearts of your people." Just raise up your hands and bow down your head. Partners. Find your partner again. This time, ipatong inyong kamay sa ulo ng inyong partner. Just bow down your heads and keep humming this song, "Come Holy Spirit." Just hum it softly and let me pray for you. Banal na Espiritu,
bingit